And this is Real Talk 101, episode 41, Tuesday, January 9. Oh, alamin natin na kung anong topic natin ngayon sa araw na ito. And panoorin nyo lahat ng episodes everyday na nilalagay ko dyan. No? Para masubaybayan nyo yung progress nyo. Sa nakaka-resonate lang kasi magkaiba talaga yung general reading compare sa private reading. Okay? Topic. Protection. Diyos ko, sinasabi nyo na nga ba sa inyo? Okay, alam nyo kung bakit. Di ba, nabanggit ko sa inyo last time na my first Friday of the year. Yung A5 noong January. Ngayon, lumabas yung protection na to. Martes tayo ngayon. So, kung meron sa inyo na nagkakasakit, real talk, na hindi nagagamot ng doktor, and then meron sa inyong nagkakaroon ng problema sa relasyon na hindi naaayos, no? At sa tingin nyo, merong mga taong nakikialam na gumagamit ng mga ritual at gayuma, kailangan nyo talaga gamitin itong protection na to. Di patanggal nyo kung meron. And then doon naman sa mga nanganganib ang buhay, na wala namang improvement doon sa doktor, and then lahat-lahat na nagawa na, ito pa din yung kailangan nyo. So, basahin natin ito. You are entering a phase where in order for you to be in alignment with your intentions and co-create your best life, you may have to be discerning and say no to many things that have been holding you back in the past. So, ibig sabihin nito, kung may mga bagay na pumipigil sa inyo, malamang mga negative vibrations yan, real talk. Kasi yung mga tao, no, kung ayaw nilang makita ka na aangat ka at sila maiiwan sa baba, maghahanap sila ng paraan para mahatak ikaw pababa. And that's the real talk. It's a crab mentality na imbes na maging masaya ka sa pag-angat ng mga tao, ikinalulungkot pa at ikinaiinis mo pa, no? And the worst, talagang gagawa ka ng mga bagay-bagay na ikakasira ng taong yan. Kung tutuusin, minsan sa real talk, no, dumadaan na yung taong sinisiraan mo ay minsan ka na ring tinulungan at isinalba sa mga panahon na tagilid ka din noon. So, kung gusto mong magkaroon ng magandang alignment, real talk sa buhay mo, para lang siyang tubo. No? Kung gusto mong maganda ang daloy ng tubig papasok sa bahay ninyo, tanggalin mo lahat ng bara. Yung bara doon, real talk, is, yung bara sa pag-ibig is yung gayuma. Yung bara sa kalusugan is yung barang, kulam at sumpa. Yung pagmamahalan na wagas, may sumpa. Yung biglang pagkawala ng taong mahal mo, may gayuma, no? Tapos yung biglang pagkamatay ng mahal mo, may barang. Yung bigla ring nagtataka ka kung bakit biglang ikot, parang ang ganda-ganda ng negosyo mo, bumagsak. Ang ganda-ganda ng katawan ng isang tao, biglang nagkaroon ng sakit at parang terminal agad, di ba? Real talk, may mga ganun na hindi talaga kaya i-explain ng mga doktor. Pero nasa ritual ang solusyon dyan. And real talk din, no? Kapag ganito, sa ritualan kasi, sa spiritual na side, hindi lahat ng tao naniniwala. Hindi rin lahat ng tao umaasa sa ganito. Pero alam nyo na kung na-exhaust nyo na lahat ng pangyayari, options sa buhay ninyo at wala pa rin improvement, ibig sabihin, spiritual na side na talaga yung kailangan ninyo. At yung pinakamasaklap lang, no, kung bisyo natin, ang bilis nating maglabas ng budget. Kung mga bagay-bagay na kaya nating ipagmayabang
ang bilis nating maglabas ng budget. Pero kung ganitong bagay na kailangan mo ng protection spell para hindi ka madisgrasya, maaksidente, hindi ka mausog, hindi ka ma-hold up, hindi ka mabankrupt, no? Ang bigat, bigla ang una mong mararamdaman is ang bigat ng gagawin mong ritual, no? Pero hindi mo kung iisipin mo, real talk, hindi mo naramdaman yung bigat ng mga panahon na niloko ka ng mga tao na ni piso hindi ka man lang binalikan, di ba? Yung iba na scam. Kaya ka na scam kasi hindi ka nagpa-reading, hindi ka nagpa-cleansing, yun, lahat-lahat ng yun. Kaya hindi mo mararamdaman kung ano yung paparating kasi sarado ang paniniwala mo. And that's the real talk right there. Ano yun eh, kung sa ugali ng tao, pwede mo siya ihahalin tulad sa pagiging matigas ang ulo. No, isang anak na pinapayuhan ng magulang na huwag ka munang mag-drive sa araw na ito dahil baka maaksidente ikaw. And then yung anak na matigas ang ulo, nag-drive. At yun, na-disgrasya. Diba? Pagka-disgrasya, dadalhin sa ER, real talk, gagastos na sandamakmak. No? Pero, kung babalikan mo yung nakaraan, kung nagpa-reading ka 500, alam mo lahat. E di sana, na-explain mo, at lalo mong hinigpitan yung nangyari doon sa anak mo, di sana nagkakagastos ka ng sandamakmak. Sa usapin naman ng relasyon at sa usapin ng pag-ibig, kung alam mo ahead of time, nasa dulo, merong nakaabang na hindi maganda. Or alam mo na during kayo pa or magkasama pa kayo, alam mo na merong hindi maganda. No? E di sana habang maaga pa na aksyonan mo. Huwag mo nang antayin na maging cancer pa yung problema bago mo solusyonan. Kasi ang ritual hindi siya magic. Yung ritual is a process of prayers, real talk, para tanggalin lahat ng mga nandoon na hindi siya maganda. So, ngayon, sinasabi ko sa inyo, bago tayo matapos dito sa real talk natin, February 2, which is the first Friday of February, is kapistahan ng Candelaria, which is the pista ng kandila, Birhen ng Kandila. So kung meron kayong kalaban, matakot na kayo, baka ialay kayo doon. At pagkatapos ng pista, tapos na rin ang lahat sa inyo. So yun na yung pakaabangan ninyo. Kung ayaw nyo na mangyari yan sa inyo, no, na titirikan kayo doon ng kandila. Si ganito, gusto kong ganitong mangyari. Si ganito, ganitong gusto kong mangyari. So, nakakatakot yun. Di ba? So, habang maaga pa, may 3 linggo pa tayong natitira sa Enero. Bago yan. So, kung natatakot kayo, then you have to take your protection and be alert bago pa mawala ang lahat sa inyo. Kasi minsan, real talk, may mga tao na hindi ka lang sasaktan sa aspeto ng emosyon. Gusto pa nila ma-mental stress ikaw, gusto nila magkakaroon din ng financial stress, at gusto talaga nila yung lugmok na lugmok ka. Di ba? So, kung ayaw mong danasin yan, at nagkaroon ka ng booking sa akin sa private reading, at sinabi ko, no, ay abangan mo. Yun ang mangyayari sa'yo. At kung hindi ka rin nakinig sa advice ko na kailangan mo ng protection spell, kailangan mo ng cleansing, kailangan mo magparitual, kailangan mo ganito, yung consequences na lang, real talk, mas mabigat. Pero ang mahalaga, sinabi ko, di ba? Ang hindi mo lang malalaman is kung paano at saan at kailan mangyayari. Kasi para kang nasa gitna ng pag ganyan kasi, para kang nasa gitna ng laban, real talk, na wala kang dalang armas. Iba pa din ang takbo ng spiritual. No? Ginigising ang ulirat mo, lalong-lalo na sa delikado na sitwasyon. Good afternoon!